Mukhang itong San Miguel Beer ay magbabago ng plano at hindi na si Jeron Teng ang ite-trade kung hindi ito lang si Wami Tiongson. Binangkuna itong si Tiongson nung halos buong Game 2 at itong si Jeron Teng ang ginamit at hindi na tayo magtataka kung itong si Tiongson nga ay bigla nang i-trade ng SMB para dito kay Cedric Bearfield ng Blackwater Bossing. Mukhang ito talagang hinahanap ngayon ng San Miguel Beer, yung isang reliable point guard. Grabe ang struggle sa scoring nitong si Chris Ross, pati na rin nitong si Wami Tiongson. Kaya nga ito si Bearfield daw ang malamang kunin ng San Miguel. Sa ngayon si Jeron Teng yung ginamit din ng point guard dito sa Game 2 at naging effective naman siya. Kaya nga sa tingin ko mukhang magiging isa rin to do sa mga abangan natin. Pagpapatuloy ito ni Coach Leo Austria. Pero most likely ano man ang mangyari sa serye na to, itong si Wami Tiongson ay bilang na yung araw niya dito sa San Miguel Beermen at malamang ito i-trade na dito sa Titan Ultra o kaya dito nga sa Blackwater. Kung hindi pa kawala ng Blackwater, Bearfield, baka subukan ng San Miguel na i-trade itong si Wami Tiongson dito sa Titan Ultra kapalit ni Joshua Monson o kaya naman ng isang draft pick dahil parang nahihirapan talaga itong si Tiongson na umiscore dito sa San Miguel Beermen. At alam din natin na hindi ito masyadong malakas sa depensa. So, kung hindi siya maka-score at hindi siya maka-defend, talagang hindi siya gagamitin ni Coach Leo Austria. Kaya nga ito na talaga yung inaabangan natin na magiging pagbabago dito sa San Miguel. Ngayon, kung itong San Miguel naman, pwede rin sila na pumasok sa isang trade sa Phoenix para makuha naman itong si Evan Nelly o kaya itong si Mikey Williams mula sa Converge. Ibig sabihin, hindi na uubusan ng options itong San Miguel Beermen pagdating sa pagkuha ng mga guards na pwede nilang maibigay at pwede nilang ma-acquire. Depende na lamang yan kung ano ang pagkasusunduan pagdating sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga kuponan dito sa PBA. At ang isa pang team syempre na nagre-ready ngayon dito sa mga ganyang klaseng posibilidad ay itong NLEX Road Warriors. At alam din natin na itong PBA ay sinusubaybayan yung mga iba-ibang mga trades na gagawin. Pero ang isa sa sabihin natin pinag-uusapan ng mga fans ngayon ay kung dapat na bang palitan yung commissioner ng PBA. Dahil itong si Willie Marchand matagal na dyan sa pwesto pero sabi nga ng iba walang pagbabago na nangyari pagdating dito sa pag-aaproba ng mga trades. Nakita rin natin na yung laro itong mga teams ngayon ay nagdo-dominate pa rin ng SMC at MVP dahil nga doon sa mga trades na pabor sa kanila. So, ang sabi ng iba, dapat siguro palitan na itong si Commissioner Willie Marshall ni Coach Yeng Giao. Pero yun nga ang nagiging problema ngayon na parang hindi naiisip masyado ng mga fans. Kahit sino ilagay mong commissioner dyan sa PBA, hindi pa rin magbabago yung patakaran nito dahil yung kapangyarihan hawak ng Board of Governors. Sa totoo lang, yung commissioner siya lang ang nag-i-implement noong mga batas na pinag-uusapan at pinag-aagriyan o pinagkakasunduan ng Board of Governors. Ang problema yung Board of Governors ang nagdo-dominate yan yung SMC at MVP group. Dahil syempre sila pinakamaraming teams. Sila yung merong majority vote palagi. Dapat kasi yung SMC at MVP group, yung tatlo nilang teams, isang boto lang ang bigay. Ang problema, separate votes ang bilang doon. Kaya nangyayari, palaging nakalalamang itong SMC at MVP group. Kaya laging sila majority. Kaya huwag na tayong umasa ng pagbabago kahit si Coach Yeng Giao pa ang gawing commissioner dyan. Ngayon, ang kailangan mangyari sa PBA kung talagang pagbabago, dapat ay magbago sila ng power structure para naman mabigyan ng oportunidad talaga yung magiging commissioner na mag-implement ng rules na mababawasan na yung mga tinatawag na mga lopsided rates na nangyayari dito sa liga na nakakaapekto na sa popularidad nito.